Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. And this is the monthly reading for November 2024. So let's see what's coming to you ngayong November 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So let's see what's coming to you, Pisces, ngayong November 2024. Okay, so you have Manas. Manas is about humanity. So maaring you will be connecting more with a lot of people, going out, having fun, attending concerts, attending events. Ayan, with a lot of people. Okay? Some of you will also, maaring mas magiging aware ka of the things na kailangan mong gawin para sa sarili mo. Like, for example, na-realize mo na, you need to go out. Kailangan mo ng alagaan yung sarili mo. Kailangan mo ng mag-gym. Kailangan mo ng magkaroon ng healthier lifestyle. Or you need to meet someone like your friend or to hang out with others like your friends, your family. So, mas magiging outgoing ka ngayong November. You also have, this is Canas. Canas is about creativity. So, I think, meron ka mga creative ideas that you will try to explore ngayong November. Let's say may business idea ka, gusto mong subukan, gusto mong aralin, gusto mong i-research, or may project ka na gusto mong gawin sa bahay mo, like rearranging your furnitures, pag-ayos ng room mo, or gardening, anything that you will work with your hands, no? Gagamitin mo yung iyong talents, yung skill set mo, yung kakayanan mo. Maari ring you will experience growth in your career, your business, or yung mga projects na nasimulan mo, even relationships. You will also experience na parang may pag-unlad pagdating sa relasyon mo sa ibang tao, whether this is romantic relationship, friendship, or within your colleagues, sa family mo. Okay? And then you have now these. So itong now these is things that, ito yung mga bagay na kailangan mong pagdaanan para maging better version of yourself ka. So, it's like a process na hindi mo maiiwasan. Regardless kung makakabuti ba to sa'yo or on your perspective, magugustuhan mo ba to o hindi. But, you might experience this challenge kasi parang feeling mo, nalilimitahan ka, parang pinipigilan ka sa gusto mong gawin. So, dito mo na ma-realize kung talagang gusto mo yung mga bagay na gusto mong simulan or i-pursue. Kasi minsan, nai-influensyahan lang tayo ng iba, kaya gusto nating gawin yon. Let's say, you want to try hiking. Oo, pag-akyat sa bundok. Pero, sa totoo lang, kaya mo lang yon gustong subukan dahil na-influence ka ng kaibigan mo, na parang feeling mo, it's fun, pero deep within you, natatakot ka. Okay? So, ayun yung realizations mo ngayon, na kailangan mong i-overcome na yung bang oras na ilalaan mo sa mga bagong bagay na gusto mong gawin or subukan, yun ba talaga yung gusto mo within you, like deep within. Okay? Sa kaibuturan. Kasi kung hindi, maaring maging challenging yun sa'yo and pwedeng maging dahilan yan para medyo maging mabagal yung pag-usad ng mga bagay na pinaplano mo or mga goals mo sa buhay. Kasi nagbibigay ka ng ibang atensyon sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Okay? So, I hope you get what you mean. What I mean. Okay? Ayun. So, you will be more aware of the things na yung gusto mo talaga. Let's see what else. Ancestor, energy ng past. I feel like yung iba sa inyo, meron kayong mga realizations of mga bagay na iambag ng inyong mga ninuno sa'yo. Let's say, merong ipapasa sa'yo na tradisyon na kailangan mong gawin or
nakaka-resonate ka na ngayon. Dati, hindi mo maintindihan bakit nila ginagawa yon, bakit kasama sa tradisyon yon. Pero ngayon, na-realize mo na, kaya pala, you have this realization. And some of you, you are being protected by your ancestors. Yung mga namayapa na mga mahal mo sa buhay, andyan sila to guide you, to protect you, to take care of you. Okay? You also have horse. This is about travel. May travel opportunities for you. I think you will travel with a group of people, no? Pwedeng magta-travel ka abroad na yung parang pooling. 'Di ba may mga ganon na siya, makakamura ka doon sa package na yon kasi isang grupo kayo na may kasama ka doon sa adventure na yon. And some of you naman, possible rin na kung meron kayong plans of having your own car, no? Kung may bala kayong bumili ng sasakyan, maaring ngayong November to mai-release sa inyo. You have desert. Ayan, resilient. Ang pagiging resilient, you are being more flexible, adaptable. Kung meron mang problema sa harap mo, kaya mong solusyonan, kaya mong gawa ng paraan, kasi kaya mong mag-adjust sa sitwasyon. Okay? So, that's a good energy for you na hindi naman natin may iwasan yung mga challenges Nandyan at nandyan talaga yan kasi part yan ng buhay natin. Yan yung nagpapatatag sa atin. Ang importante, you are resourceful. Marami kang, kumbaga yung creativity mo, yung creative talents and skills mo, nagagamit mo sa pagiging resourceful mo. Kasi maparaan ka. Oo. Yun yung iyong talents. Maparaan. Marami kang kayang gawin, kaya kaya mong solusyonan ang challenge. Let's see what else for Pisces ngayong November. Wow, 6 of Wands. This is success. Oo. This is also fortune after difficulty. Maaring may mga challenges sa'yo ng mga nakaraang buwan, and ngayong November, masasabi mo na napagtagumpayan mo na siya. Oo. Nagawan mo ng paraan. I also see na maraming merong mga taong will appreciate you. You may, parang pwedeng merong mga taong, yung parang may gusto talaga. Yung parang nag-a-admire sa'yo. Oo. Because of what you've been through. So, nakikita nila yung strength mo, yung galing mo, yung kakayanan mo. Kaya, they are admiring you. Meron ding recognition for some of you. You will receive, let's say, an award, or pwedeng yung pinaghirapan mo, meron ng bunga. Yung itinanim mo, may bunga na. This calls for a celebration as well. You also have the 6 of Swords. So, this is moving on, moving to a new direction na kung saan mas meron kang clarity, mas may kaliwanagan. Lalo na kung nung mga nakaraan confused ka sa nararamdaman mo, sa iniisip mo, may mga gumugulo sa'yo, or merong mga taong parang hindi mo mapagkatiwalaan kasi parang feeling mo ang hirap nilang intindihin, hindi mo sure kung totoo ba yung sinasabi nila o yung ginagawa nila, yung iniisip nila towards you. But ngayong November, things are going to be clear, and I feel like mas pipiliin mo na magkaroon ng peace of mind. You also have the Magician. So maaring, ito yung sinasabi ko sa inyong creative talents and skills nyo, meron kayong mga matutuklasan pang kakayanan, no? Yung mga talento nyo ngayong November na kaya nyo palang gawin. Oh my God, you have the Empress. The Empress is abundance, prosperity. Wow. This is also giving birth to a new project. Parang meron kang ilo-launch kung ito'y business, kung ano man to. Yung iba sa inyo, pwedeng may pregnancy rin if you are wanting to have a baby. You have the Queen of Swords. Maingat ka ngayon sa mga gagawin mo, mga actions na gagawin mo. You're very careful in making decisions. I feel like there are times na parang feeling mo may mga taong against sa'yo, pero don't worry kasi you are someone na kaya mong kumbaga kahit hindi ka patulungan ng iba, kaya mong tulungan yung sarili mo. Yan may recognition talaga sa inyo. Yung iba, kayo ay makaka-receive ng award.
And I also see someone opening up sa inyo, like yung feelings niya, nararamdaman niya towards you. Oo. Uy, my God, may reconciliation. So, pwedeng pakikipag-ayos. Ano ba to? Nilipad. Pakikipag-ayos. This is reconciliation sa taong nakasamaan mo ng loob or nakaaway mo. Pwede ring sa relationship yan. Naka-misunderstanding mo. So, merong pag-aayos kung sino man tong nakaaway mo. Oo. Conserve your energy and reap bountiful rewards. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag kaya mong i-conserve yung energy mo, gagamitin mo lang siya sa mga kapaki-pakinabang na bagay. Okay? Maaring may awareness ka dyan kung kailan mo lang gagamitin, kailan ka lang papatol. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!